Hello guys! Welcome sa ating panibagong vlog at ngayong araw ay ituturo ko nga sa inyo kung paano tayo makakakuha ng ating PSA appointment online. Bali yung una natin gagawin, punta kayo sa inyong Google Chrome at ilagay nyo po sa search bar ang CRS appointment system. Ayan, i-click nyo po yan at dito sa ating PSA online appointment system, narito yung step 5 kung paano tayo makakakuha ng ating appointment sa PSA. Scroll nyo lang siya pataas at i-click nyo tong I agree para magkaroon siya ng check. At dito may magpa-pop up na important reminders. So, nakalagay dito yung unang-una, minors are not allowed to book an appointment. At yung pangalawa, kung ikaw yung authorized representative, kailangan mong magdala ng valid ID at yung authorization letter na katunayan na pinapayagan kang mag-claim ng kanilang PSA. At yung pangatlo, ayan, first come, first serve. At i-click na natin yung next para makapag-proceed na tayo. At sumunod, select a purpose. Mamimili ka dito ng purpose mo kung saan mo nga gagamitin yung PSA na i-request mo. At ayan nakalagay dito sa may ibaba, requirements for first-time job seeker. Ayan nakalagay dyan. Magdala kayo ng barangay certificate at pwede nyo ring dalhin yung certificate of employment. Ayan, nakatunayan na gagamitin nyo yung PSA sa trabaho. At ayan, i-click na natin yung next para mag-proceed na tayo dito sa pagpili ng region. Ayan, click nyo yan at mamili lang kayo kung saang region kayo dyan. At next, choose an outlet. Mamili kayo kung saan kayong outlet malapit. So, ayan, baka mamili kayo ng outlet na tapos ang layo-layo nyo. At dito, ayan, i-click nyo tong next para mag-proceed na tayo. Bali dito sa details na to, ang ilalagay nyo dyan ay yung authorized representative or yung mag-claim ng PSA na ni-request nyo. So, ayan dito, yung ilalagay nyo details dito, kailangan magmamatch yan sa valid ID na ipapakita nyo. Ayan, pakilagay na po dyan ang inyong buong pangalan at email address at yung mobile number. At i-click na natin tong next para makapag-proceed na tayo. OTP verification, ayan, magsisend yung OTP verification na yan sa email na nilagay nyo, kaya kailangan active yung ilalagay nyong email address. At ito, balikan ito yung sample ng email ni PSA. Ayan, pakilagay na dito yung inyong OTP. At pagkatapos yung mailagay dyan ang inyong OTP, i-click na natin yung verify. At mag-proceed na tayo dito sa may please enter the certificates you are requesting for. At ito, kung napapansin nyo yung certificate number 1, yan yung dami ng certificate na i-request nyo. At dito sa ibaba, kung gusto nyong mag-add ng another certificate, i-click nyo lang yung add another certificate. So, ayan, bali, naging certificate number 2 na siya. Ayan, pwede nyo namang i-remove yung certificate. Click nyo lang yung remove certificate. At ito yung kailangan nating sagutan. Unang-una dito yung certificate type. Click nyo yung certificate type. Mamili ka dito kung anong certificate yung i-request mo. Next naman sa relationship. Kung ikaw ay isang authorized representative, i-click mo yung authorized representative. At kung ikaw naman yung owner, i-click mo lang yung self. Ayan. At kung ikaw naman yung spouse, father, mother, kung anak mo, daughter, yung ganon. At ang sumunod, pakilagay yung buong pangalan ng owner ng PSA. At ang sumunod, please select your preferred date and time. Ayan, kung napapansin nyo yung color blue na yan, dito sa my date at dito rin sa my time. Ibig sabihin yan, meron pong available slot. Yan, mamili ka lang dyan kung anong oras yung available ka na pumunta sa PSA at i-click mo na yung next. At ayan, dito na tayo. Please review the details of your appointment. At ayan dito, kailangan nating i-review yung mga nilagay nating details. Dahil i-check po ng PSA yan kung tama nga ba yung nilagay nating details, lalo na dun sa certificate na ni-request natin. Ayan, i-click na natin yung confirm para makapag-proceed na tayo. At ayan, processing pa lang siya. At eto na nga, appointment confirm. Ayan, you have successfully booked an appointment. Ayan, nakalagay dito kung saang outlet ka kukuha ng PSA. Ayan. I-click lang natin tong next. At ito, civil registration service. Ito yung appointment. Ito yung ating appointment slip. At ito guys, papaalala ko lang sa inyo bago kayo pumunta sa PSA outlet. Ayan, kailangan meron na kayong na-photocopy na valid ID. Tapos kung ikaw naman ay authorized representative,
kailangan meron ka na rin na photocopy na authorization letter. Kung sinend yan sa messenger, ayan, pwede nyo pong ipapotocopy yan. Ina-accept po nila yan. Pwede rin naman yung sulat kamay na siya.